Mainit na tanghali po sa inyo mga amigo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. Bien. Mainit po ngayon sa Equatorial Guinea. Hola. Mainit po ngayon sa Equatorial Guinea at ano bang gagawin? Magtiis. Ngayong araw po ay papunta po kami sa market. Mayroon po kaming hahanaping isang gamit na matagal ko nang gustong bilhin kaso wala kami makita. Pero may nagsabi sa amin na doon daw yun na bibili. So tayo po ay maghahanap ng talyase. Talyase, alam niyo po ba talyase? O talyase ang tawag sa amin eh. Parang malaking kawa. Hi! Hi, buenas tardes, pueblo filipino, ¿cómo estamos? Bien, 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 bien. Ahora, ¿dónde está? Ahora estoy aquí a la entrada de mi casa, guapísima niña. Guapísima como tía Celsa. Con mis toques. Ayan po mga amigo, malapit na po kami sa may Monte Bata. So ayan po mga amigo, nandito na po tayo sa may palengke. Aquí? Aquí en barato. ¿Dónde? Sartén. Laki ng kawali oh. Ay, kaserola. Ngayon lang uli ako nakapunta dito sa may Monte Bata. Aki. Sana meron. Daming tinapa. Mas marami ring tinda rito sa loob. Pero tingin ko mas mabenta kung sa labas. Kasi bihira rin nagpupunta ng mga tao dito eh. Kadalasan kasi pagka sa loob na to hindi naman puntahin eh. Sa mga labas madaming mabibili. May beans. Chamame, ¿cómo va a preparar esto? Sí. Bumili kami ng beans. Sa isang araw iluluto namin. Ano ba ito? Chamame, ¿qué es esto? ¿Ha? ¿Qué es esto? ¿Para comer? Piedra. ¿Piedra? Yo no lo como. No come. Hindi naman daw kayo. Yo no lo como. ¿Esto para dónde? Para comer, pero yo no lo como. ¿Comer por qué? No sé, mucha gente comer como comida. Como comida? Ano kaya ito? Kinakain daw eh. Pero parang bato. Alam niyo po ba ito kung ano? Oh, Marité, Chinela, acosta palente. Vinina, mga amigo. Wala sin ciencia. Sal, sampung piso. Ayan ba mga amigo, si Chamame ay magtitinda na po dito sa palengke. So sa loob pa rin po kami ng palengke. Ang dami talagang mga kakaiba dito sa Equatorial Guinea. Maliit na ano lang, maliit na space, pwede ka na magtayo ng parlor, kagaya nito. So ayan, dikit-dikit ang mga tindahan. Pero ang alam kong upa dito parang nasa 4,000, 5,000 eh. Ganun. Aki parte. Hindi. Kaya para tupelo. So ayun po mga amigo, ito na po hinahanap namin. Parang sa ano, parang pagbe-bake ng cake. Baking pan. Oh. Así. Esto está bien. So meron daw dito sa loob
So ayan po mga amigo, nakakita na po kami ng aming paglulutuan. Palengke sa may Equatorial Guinea. So ayan po mga amigo, malapit na po kaming sa bahay na Tia Mame. Nahinto yung aking pagbablog sa palengke. Si Recto. Ang ganda pa naman mag-vlog sa palengke, parang nai-tour po na kayo. Kaya lang halos sa 7 minutes lang ata yung yung video na i-video ko, bigla akong nahinto. So ayun po mga amigo, nandito na po kami sa bahay ni Tia Mame at alam niyo po, ito na po yung sasabihin ko po sa inyo, ito na yung huling video ko. Ito na po yung huling video ko at hindi na ako uulit. At ayoko na talaga. Dahil sa nangyari, sasabihin ko talaga na ayoko na. Ayoko nang ganito. Cuando tú no está allí la mercado con misma, posible esto chica hacer problema conmigo, sí, ¿no? Sí. Pero yo no hacer nada, no solo yo hacer video con ejemplo, ¿no? De chica, nosotros comprar como cacahuete, ¿no? Rico. Sí. Vamos a comprar rico y pero yo avisar. Pero ella no enfadada. No enfadada. Ella bien. Ella bien, porque cuando yo hacer video allí, yo avisar, puede hacer video. Sí. Ella ha dicho puede. Pero esto chica, no, ella enfadar. Donde hemos hecho video de rico, ella no guineana. Ella no guineana. No, ella no guineana. Pero no está bien porque yo no quiero así. Porque nosotros hacer video para ti y para misma y después tiene avisar. Yo avisar, no? Avisar. Sa na-experience namin ni Tia Mame kanina na paghablot sa akin sa telepono ko at saka pag yung galit na galit siya. Galit na galit siya at sabi nga ni Tia Mame baka walang benta. So intindihin ko na lang daw. Tapos dire-diretso kami ni misma, umalis na kami at ang sabi ko sorry kung nakapag-video kami, sabi ko, at saka nakapag-picture, nag-picture, sabi ko gano'n. Pero tingnan mo man yung camera, hindi ka namin binibidyohan at hindi ka namin pinipicturan. Sabi namin gano'n. Pero lalo pa siyang nagalit. Sabi niya, hindi ko alam gamitin yan, pero burahin mo lahat yan, sabi niya gano'n sa akin. So sabi ko kay Tia Mame, ayoko na mag-video doon. Ayoko na mag-video sa lugar na yon kasi alam ko na hindi okay. Ayoko ng problema, sabi ko kay Tia Mame. Pero sabi naman ni Tia Mame, hindi, wala kang kasalanan. Kasi dito, walang problema kung ipagpapaalam mo naman. Nakita mo naman, nagpaalam tayo. Tapos nagtinda-tinda pa ako doon. So, ang content talaga mga amigo ay tindera. Magtitinda si Tia Mame doon sa may palengke. So, tapos mamimili kami. Tapos yun, tuwan-tuwa nga yung mga pinagbilan namin ng mga beans. Sabi niya nakakatuwa daw kasi ang galing daw ni Tia Mame, sabi niya ganoon. Tapos kasi hindi yun Guineana, ibang parang Tia Mame kaya nacionalidad esto nosotros comprado esto Cameronesa, taga Cameron yung pinagbilan namin. Tapos okay naman at wala naging problema. Yung paglabas lang namin talaga at talagang galit na galit. So ayun po mga amigo, ganun po kahirap mag-video dito. Yun po ang totoo. Kaya sabi ko kay Tia Mame para makaiwas, wag na lang tayong mag-video sa mga ganong lugar. Sa mga nagsasabi po mga amigo na bakit sila Tia Mame yung aking laging natutulungan, sila Tia Mame yung aking nabibigyan ng blessing o puro sila Tia Mame. Dito po sa Equatorial Guinea, si Tia Mame, ang pamilya niya ang nagmalasakit lang sa akin pagdating po sa mga ganitong bagay. Siya lang yung nagtanggol sa akin, sa mga kapitbahay niya. Siya lang yung pamilya lang ni Tia Mame ang nagsabi na mabait itong si Roel. At yung mga ginagawa niya pagtulong sa atin ay walang agenda, walang hidden agenda. At ang sabi ni Tia Mame sa akin, hanggang andito ako sa Equatorial Guinea, ipagtatanggol niya ako. Kaya
pasensya na po at kung sa tingin niyo po na yung pamilya ni Chamame ang aking bibigyan ng time para dito sa mga kapitbahay ni Chamame, bibigyan ko ng time na magpakain, magbigay ng blessing at hindi na ako uulit sa ibang lugar dahil sa nangyari po sa akin. At ayoko na. Kung nakita niyo po kung paano yung babae parang nag-ano siya, sobrang galit niya. Para siyang parang sinaniban siya. Yung po ang totoo. Dinaprut niya yung kamay ko, tapos si Misma inaawat ni Misma. Hindi lang talaga, hindi nagulat din ako sa reaction Alam niyo ginawa? Hinablot yung kamay ko, pilit na kinukuha yung telepono. Sabi ko, huwag kang magalit sa akin, pakikita ko sa iyo yung video na hindi ikaw yon. Sabi niya sa akin na, ba't ganyan ka, ba't kinukuha ng video, ganon. Tapos si Misma, sabi ni Misma, bakit mo sinasaktan? Tapos sabi niya, tatay ko yan. Sabi ganon ni Misma. Sobrang na ako nun. Sabi niya, tatay ko yan. Yun. Sabi niya, may padre. Sabi niya ganon. Sabi si Chamame, galit na galit si Chamame. So, sabi ko, sa lahat dito, hindi na ako kung ano pa man sabihin sa akin. Total, kung maraming nagsasabi na kadalasan na, alam nyo, mahalaga yung ano nyo mahalaga po sa akin lahat ng comment nyo. Sobrang halaga po lahat ng comment ninyo. Minsan kasi nagpapadikta ako. Yun ang problema sa akin. Nagpapadikta ako na sabi gano'n, iba ang tulungan. Huwag puro yung pamilya ni Chamame. Okay na yung pamilya ni Chamame. Yung ganyan po. Pero sa ginawa ni Chamame, kung paano ako pinagtanggol kanina, sasabihin ko mas okay pa na yung pamilya na lang ni Chamame yung mag-focus ako. At saka yung mga taong nagmamahal sa akin dito sa mga kapitbahay ni Chamame. Sobra kong na-appreciate yung ginawa ni Chamame kanina sa akin, tsaka yung ginawa sa akin ni Misma kanina. Ang sabi niya sa akin, inaawat at hindi ako hindi ko nasyak ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko, hindi ako pwede manlaban. Baka mamaya kung pumalag ako mas sa akin. Tingnan, ayun si Chamame nagkukwento. Kinukwento ni Chamame yung nangyari. Kaya po, sabi ni Chamame, tama ginawa mo, hindi ka lumaban at hindi naman ako sasaktan talaga noon. Hindi naman daw ako sasaksakin o kahit ano. Pero yung ginawa daw kasi ng babae, kaya sila Chamame umalma na nung kinuha na yung kamay ko. Siya. Tapos yung mga ibang mga tindera po doon, mga amigo, ay pilit na inaawat o pinaglalayo kami. O akala kasi lalaban ako pero hindi naman ako lalaban kasi malay ko ba na kung ano ang motibo niya sa bakit niya ginawa sa akin yun, bakit pilit niya kinukuha yung telepono at saka pilit na ginaganon ako. So ayun po mga amigo, yun lamang po ang video natin for today. Huwag po kayong ma-stress. At ayun po talaga ang totoong buhay dito. Safe naman ako dahil kasama ko si Chamame. Naikwento ko lang po sa inyo para alam niyo po yung pinagdadaanan ko dito about sa vlogging. Hindi yung madali pong mag-comment na sabihin tumulong ka sa iba dyan. Huwag puro sa pamilya ni Chamame. Pero sa ginawa po ni sa nangyari po, tingin ko mas okay na mag-focus na lang kay Chamame. At sa mga bata dito magpakain, okay na rin. So, ayun po mga amigo, maraming salamat po sa panood ng video na to at God bless po mga kababayan ko. Bukas po muli.